Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala at dito ulit tayo sa MC Marathon Presents Band MCs kung saan papanoorin natin ang mga huling laban ng mga naban na MC sa Flip Top Battle League. At ngayon naman ang papanoorin natin ay ang huling laban nilang Zeta sa Flip Top kung saan nangyari noong Ahon 12 at ito ay against kay Damsa. Yung istorya nung pagkaban ni Lanceta ay hindi siya ganun napansin or kaingay. Kumbaga napansin na lang siya ng tao dahil sinabi niya mismo sa mga sumunod na battle niya sa PSP. Nung bumabattle na siya sa PSP, doon na naging malinaw sa mga tao na banned na siya. Kasi nung mga panahon na yun, ang malinaw lang na banned ay si Akata dahil sa sa pinapakit sa mga pagtira niya sa Flip Top nung lumaban siya mostly sa sunugan sa Kumu niya ginawa eh. Pero si Lanceta hindi pa ganun ka-obvious na ban na siya dahil mas kumpara kay Akata mas tahimik pa siya. Pero yun nga nung mga sumunod na laban niya sa PSP, lalo yung Lanceta versus Saki, doon na parang naging malinaw sa mga tao. Kahit sa akin na na napanood yung laban na yun. Na okay, ban na pala si Lanceta sa Flip Top. Tapos sa dahilan, hindi ko sure. Pero ang alam ko, nakwento niya yon sa podcast nila ni Tiny sa Rate My Bar. Check nyo na lang yung video na yon. Alam ko nakwento ng detalyado dun ni Lanceta kung ba't nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Enigma. Kung ano man yung tampuhan man o hidwaan. Na alam ko na kwento niya doon ng mas detalyado. Yun na lang, panoorin niyo na lang kaysa alam mo yun, kasi hindi ko rin hindi rin malinaw sa akin kung or hindi malinaw na detalyado sa akin yung pagkakakwento niya dun sa podcast na yun. Kaya kayo na lang manood pa at kayo na yung bahalang humusga. Pero yun, eto, papanoorin natin laban ni Lanceta, huling laban ni Lanceta sa Flip Top, Ahon 12. Nangyari to dun sa sa resort sa Batangas. Lanceta versus Damsa. Kung titignan nyo tong laban na to on paper, alam mo na magsasagupaan sila pagdating sa rap skills, sa flow. Lalo yun yung strength, isa sa mga strength nilang pareho. Pero yun nga ba yung gagawin nila? Tingnan natin. Yan. Tingnan natin. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin. Clothing at CNA Production. Nanalo ng coin toss si Lanceta. Pinili niya mauna si Damsa. Pakinggan natin. Tig 2 minuto dapat to. Out. Grabe, rin pala, no? Props din pala kay Lanceta na isa sa mga bumatel ng quarantine days sa Flip Top. Isa sa mga lumusob. Alam naman natin kasi kung gaano kahirap yung yung buhay nung pandemic, nung COVID. So para itaya mo yung kalusugan mo para makabattle ka sa Flip Top. Sobrang saludo sa lahat ng battle rapper na alam mo yun, tinaya yung kalusugan nila para makapagbigay entertainment na rin para sa mga fans ng Filipino battle rap. Sobrang saludo sa inyo. Alam mo yun, napakalaking bagay nito para sa mga Pilipino, lalo naiibsan yung malungkot malungkot yung panahon na to. Depressing. At ito, isa yung battle rap, yung lalo yung Flip Top, isa to sa mga nakatulong para maibsan yung kalungkutan na yun.
lalo sa maraming Pilipino. Kaya saludo sa lahat ng mga battle rapper na sumalang nung quarantine. So yun lang. Gusto ko lang silang pasalamatan lahat. Gustuhin ko man, ako gusto ko sumalang, gusto ko matry yung small room na battle. Gusto kong alam mo yun, gusto ko rin makapag-contribute nung panahon na to. Kaso nandito ako sa ibang bansa, stricto din. Gusto ko man bumiyahe dyan, stricto din yung rules and regulation pagdating sa mga flights. So, yun. 12, unang banat, Damsa. Check muna natin, baka positive pa eh. Game? Game. Enigma, salamat. Pero alam ko nung mga panahon na to, medyo nagda-die down na yung COVID. Dahil alam ko na na yung vaccine na produce na yung vaccine. And itong mga panahon na to medyo hindi na ganun kahigpit yung mga regulation. I mean, may pa rin. May social distancing pa din. Kailangan pa rin magsuot ng mask and PPE and everything. Pero sa pagkakaalam ko, mga panahon na to, medyo lumilaylow na yung mga rules pagdating sa COVID. Pero wala mo bang ikay hangal? Di mo naisip na mas brutal tong pagbigay mo ng lanseta sa kriminal. Kaya, nanay, tatay, unang makakatay, ate, kuya, higa po sa tabi. Pagbilang ko ng 3, magsitago na kayo kung sino mang mahuhuli. Siya ang pupugutan ko. 1, tatanggalan ko ng mga mata. 2, tatabtarin ko ang mga paa. 3, dudurugin ko mga buto. Sakto, magpapasko sila Noche Buena mo. O mga bata, gay! Enigma naman. Hanggang ngayon ba wala ka pa rin bilib sa bilis ko? Nilaban mo ako ng isahan, dun nga sa 2 kasama to sa tiniris ko. Mister, Nga pala, technically rematch na tong laban na to kasi naglaban na sila nung 2-on-2. Lanceta Invictus versus Flick G. Damsa sa 2x2 yun alam ko eh. Kaso sa kasamaang palad medyo sumabla yung audio, which is sobrang laking bagay nun dahil yun nga yung isa naging tema ng battle nila is paligsahan ng flow ng rap skills, which is napaka crucial nung dapat magandang audio yun para mas ma-appreciate ng mga fans, lalo na nung sa video na lang mapapanood. Kaso yun nga, nagkaroon ng problema sa audio, kaya sayang hindi masyado trending yung video na yun. Sayang. Para kang tanga. Delivery na nga eh. Dinideliver mo pa? Exaggerated ka masyado porket overrated sa hurado, gamit na gamit yung salitang gamit, sanay na siyang gamitin sa tao. Itong dam, ramdam na yung dam, i-wordplay mo din, right? Straight, trust ka sa dam track bago irekta sa dam site. Itong dam, pag pinapredict pinapredict ni Damsa yung mga gagawin ni Lanceta sa kanya, kasi alam naman natin na mahilig sa sa ganung technique si Lanceta, yung mga alliteration, yung ika-animoy, ika-animoy pilay, yung lip na wordplay niya. Ngayon pinapredict na baka gawin nga ni Lanceta yung dam na alliteration. bawas, ang gatdam ang resulta. Maling binuhay mo si Saddam, kaya Saddamuhan ka papunta. Estilo niya, talim agad, saksak sagad, salim salag, asin, babad, sasing, lahat pansin, agad yung skin mo, brad, butot, balat, lumilipad. Kaya pala masyadong matalinhaga tong batang henyo. Mga kwento, matatalim kasi galing sa bugtong ng batang genyo. Okay ka na sanang pinanday, kaso di pantay tinangay mo, nagkamali kang tangkain, nasaksakin sariling panday mo. Lansetang makalawang, eto ba kinatatakutan nyo? Anong pakiramdam na ikaw yung natetano ng sariling kalawang mo, panay? Sigaw ng bagong disenyo, itatak nyo sa isip nyo. Paano di magmamarka? Itatak nyo sa isip nyo? Ha?
Pinipilit mong intindihin ka kahit di ka na iintindihan ni balahibo ko, walang tindig kasi hindi naman matindihan. At kung usapang lirikalan, iturin mo kong assassin, isinasalin ko sa sulat yung suntok ko sa vaccine. Kaya kahit magturo ka man ng sangkatutak na vaccine, hindi android kapag sinabi kong patay ka sa 19 ngayon. Puno na ang salop-talop ito hanggang bunbunan, bagot balot takot lagot hanggang sa matauhan, sagot supot lokot lumot pag akin dinagukan, yamot ulot bunot lubot hanggang sa mapuruhan. Ito na. Marahil hindi mo Umahataw na si Damsa sa rap skills. Sobrang grabe, sobrang lutong. Sobrang lutong. lumot pag akin dinagukan, yamot ulot bunot lubot hanggang sa mapuruhan. Marahil hindi mo sipat kadali niya. Sipat kahit abot sa karima marka kada tita ito ay partida ngayon mo sabihin ako ay mahina. Kaya ko pangatawan na ng estilo ko ihuwag ka kukurap. Kasi kaya mo lang mag-beat sa rap, ako kaya kong gawing beat yung rap. Wala ka pa sa kalingking ako bata, pero babot ang alang iyo na pahanga, pero para sa bara ka lang umaasa din ang alas sa haba, pero kita ang daya. Kundi sa kata nagaling ng hindi, kundi sukatan nagaling hindi, balibigan na rin, o pinagkabisara po sa kali, pagkatapos sa kayo ninagay sa may ulo pa rin ngayon. Bakit ba kasi masyadong rated tong di pa calculated yung skills, so may delivery actions, bagamat fluent, walang thrill. When I spit lahat spill, siguradong lamon anumang skill, seryoso ako, walang steer. Malas mo, nakipag-deal, kaya GG, kahit di na ako mag-ulti, di ba yusi, tundila malausi, naka-auto na hanabi, mga pasabog mo watusi, ikay pusi sa jacuzzi, kung si Abraham ala Bruce Lee, ako rektang nakamulti. Unang pangalan sa Zeta, pakinggan. Okay, round 1. Classic Damsay nakita natin. Pero nakita ko hinaluan niya ng konting bagong elemento yung rounds niya. Pero andun pa rin yung classic Damsay na may malutong na flow, klaro. Medyo nabitin lang sa kung paano niya tinapos yung round niya. Pero hindi busog pa rin yung yung kumbaga busog yung content nung round 1 niya. Andun yung parang pinapredict niya kung ano yung gagawin ni Lanceta na parang sinama niya sa elemento ng rounds niya. Solid na round 1 para sa akin. Nga pala isa rin to si Damsa sa hindi na rin natin masyadong napapanood sa Flip Top. Pero feeling ko hindi naman siya banned. Feeling ko busy lang din siya. Or hindi pa siya ganun kagutom bumatel. Pero alam ko na sumalang siya ng 2 o 3 beses sa PSP noong 2024. Yun. Pero sana mapanood ulit natin siya sa Flip Top, and gusto kong makita kung paano niya i-adapt yung bagong meta ng battle rap sa Flip Top, or gusto ko kung makita kung paano siya makasabay sa sa evolution ng battle rap ngayon, lalo na pagdating nga sa Flip Top. Yun, solid na round 1 kay Damsa. Tingnan naman natin yung round 1 ni paring Lanceta. O, tama siya. Rematch na to, gago. Paano ba naman? Kapalpakan ng Flip Top. Yung audio palyado. Nakadabing, tapos singkit, mas lalo akong nagmukhang Koreano. Pero wag ka mag-alala. Yun na yung sinasabi ko, nagkaroon yung unang laban nila, yung 2-on-2. Nagkaroon ng problema yung audio. So, ang ginawa ni Flickchich at ni Damsa, dinub nila yung yung lyrics nila, which is para sa akin hindi rin nakatulong dahil medyo naging weird yung dating. Tapos yung kay Lanceta Invictus, sinayaan na lang nila na ganun yata. Tapos yun nga sabi niya, parang pag dinub niya daw yung magmumukha siyang Koreano. Parang mga Korean novela. Tapos singkit, mas lalo akong nagmukhang Koreano. Pero wag ka mag-alala, ako ibibitaw ng kalmado para klaro na makuha ko malinaw na panalo. Damsa, Kesyo, Mazda, Damsa. Sasakyan mo patahanan. Mazda, Sa San Damsa. Pedro, dadaan ka sa may santo na paspasan. Walang preno, parang prangka pagkatao aapakan. Marcha pero paparada pagkatapos sagasaan. Walang tingin-tingin to sa pagbarurot ang galing. Kaya sige, preno pababa ang paharurot palalim. At mabilis direksyon niya ay nagkahulugan na rin pagkat dire-diretso ka sa may dulo ng pangin. Fuck it. Yun ba yung fast? Ayun, no?
tang ina, napasukin Fast ayuno. Kasi Tagalog ng fasting ayuno. pagkat dire-diretso ka sa may tulo ng Panginoon. Fuck it. Yun ba yung fast? Ayuno, tang ina, napasubo si ugok. Tagas dugo, dahilan lang kukuhan nung loob. Tagpas buko, tas hihiwaan. Hugutin at pugot. Tapyas ulo yang isa sa matutulin na supot. Tagpas ulo sa isang matutuli na supot. Grabe ano. Isa to talaga sa strength ni Lanceta. Ano lang parang hindi lang siya ang problema nga lang hindi siya nagta-transition ng maganda pagdating sa sa live. Pero kung putang ina, pag tinignan mo to on paper, napaka aesthetic, ewan ko kung may mas astig pa na termino para sa social. Yun yung ganun ko siya i-describe. Lalo pag binasa mo yung mga material niya on paper. Wow. Tapyas ulo yang isa sa matutulin na supot. Tulin, supot. Fuck that. Bara. Ang bilis pinagpilitan. Gaya ng gawa niya na parang hindi pinag-isipan. Shit. Kaya nakudlot ang storya, lalagyan ng tuldok, papadaliin pero. Wala nang sunod at tapos ka agad hanggang sa mabuod pa ang maikling kwento. Kaya talon, sa may talon, ang kanyang ibig palihim. Sa may alon siya'y nalamon. Kaya yang sisid patikim. Tsak na baon kang aahon, bagamat pilit sa gipin. Pagka nag-flow yan, dadalo yan sa sarili niyang libing. Yes, sir. Wordplay. Sarili niyang libing. Kabaong nakabukas sa may inip tsaka tagal. Lalamunan ay butas sa may sikip pagkasakal. Katauan ay uhulas sa may bilis na kasandal. Kalaunan na katumbas ay hindi magtatagal. Okay. So na pala dito niya sinimulan yung holorhyme na tinatawag o yung buong kung si Looney may multisyllabic rhyme na tumutugma ng sabihin natin higit sa 3 na syllable. Etong pinauso. Sabihin natin ako sasabihin ko na si Lanceta na rin nagpauso ng holorhyme or siya na yung nag-popularize nung estilo na yun. Ang holorhyme yata, yung isang buong pangungusap, tumutugma siya kada syllable. Parang ganon. And dito ginagawa niya na, tingnan natin ginagawa niya na dito sa laban na to. Or baka may mas mga nauna pa siyang laban dito na ginagawa niya na yun. Kabaong nakabukas sa may inip tsaka tagal. Lalamunan ay butas sa may sikip pagkasakal. Katauan ay uhulas sa may bilis na kasandal. Kalaunan na katumbas ay hindi magtatagal. Naka-holorhyme na yung niya. Yung sulat niya dito. And ang galing lang ng pagkaka-holorhyme dahil sobrang every detail. Walang nagmi-miss na na syllable na hindi tumutugma. Kumbaga lahat ng syllable ng pangungusap na yun tutugma sa susunod na na line. Pagkat siyang narinig at pagdinig ngayong winasak, ginawa ng malinis at mabilisan kong binasag. Binansag ang hagibis at pambihiran yung tinawag pinaka sa mabilis na makikita mo liwanag pagkahapon, magdamagan. Unos na pininta, naglaon kahabaan, ubos yang hininga. Hangad mong matagalan, pulbos ang tinira. Kaya kung babagalan, tsak upos matitira. Nabuwang diniin mo sa may inis magwawala. Gramo na tiniktik mo
kaya tiis sa pagbaba. Bato kang hinit-hit ko sa makinis na palara, tandaang. Shabu lang tinitira ko, yang mabilis mawawala. Agad-agarang harabas, ganyan yan nasanay. Kaya, Siya bulang tinitira ko. Siya bulang tinitira ko. Mabilis mawawala. Bula. Kasi alam mo, may kasabihan, di ba? Mawawala ang parang bula. Ibig sabihin, mabilis na nawala. Tas shabu. Alam, ginawa niya, double meaning ulit. bato kang hinit-hit ko sa makinis na Nahula palara, rin, tandaang. Shabu lang tinitira ko, yang mabilis mawawala. Agad-agarang harabas, ganyan yan nasanay. Kaya, gaya sa kahapon, para makasabay ka pa, dahan-dahang pagpaslang hanggang magpantay ang paa. Lahat mabagal, ganyan raw kapag mamamatay ka na. Bilis! Bilis nilihis. Biglang nilihis. Biglang liko. Ganyan-ganun tumilapon. Biglang bilis, biglang hinto. Yan yung basurang tinapon. Sabay sinabay ang todo. Dala-dinala ng todo. Sinamayan, tinangayan, tila ginawa kang bobo. Kaya hanggang saan ba talaga ang pagtakbo ng mabilis? Pagtakbo ng bilis mo. Handa na sumagwan sa dagat kong Pasipiko, di matanggap ako'y mahangin saksak mo sa dibdib mo. Yan, disenyo na Laceta. Tatak mo sa isip mo. Ano, Banat? Okay. Ayun, napakagandang sulat para kay kay Lanceta. Classic Lanceta yung round 1 na yun. Punong-puno ng na di ko alam ayoko magsabi ng maling termino, pero alam niyo na yung style niya na yun, na binabali niya yung yung mga salita. Di ko alam homophones o homonyms. Basta ayoko magsabi ng maling ng terminology, pero yun na yun. Basta alam niyo, gets niyo na yung yung ginagawa nilang seta na yun. Gusto kong ibigay sa kanya yung round 1 dahil sobrang ganda nun on paper pag binasa. Kaso pagdating sa performance value, feeling ko kailangan ko siyang ibigay kay Damsa dahil mas maganda yung conviction ni Damsa ng material niya. And medyo parang mas gigil si Damsa. While si Lanceta, ang ganda sana ng material niya, pero parang kinulang siya sa conviction dito sa sa round 1 na to. Siguro kung binigyan niya pa ng konting giggle or konting tawag dito. Hindi kung binigyan niya pa ng konting diin yung bawat bawat lines niya, siguro pwedeng ibigay ko sa kanya round 1. Pero dito dahil lang sa sa the way ng pag-deliver, siguro bibigay ko ng konting-konti kay Damsa yung round 1. Yun. So tingnan natin round 2 ni Damsa. Kung ano-anong sinasabi, kakabatak mo yan, gago. Bakit niya daw sa akin, kaganina lang pinlano. Pangit. Pero at the same time parang perfect tactic din yung yung ginawa ni Lanceta. Dahil kung ang ine-expect ni Damsa dito magka-clash sila ng ng rap skill. Magbabanggaan sila ng rap skill. At yung ginawa ni Lanceta na yon, the way ng pag-deliver ni Lanceta ng material niya ng ganun, feeling ko na mananalify yung mga gagawing rap skills ni Damsa. Feeling ko parang masisira yung game plan ni Damsa dahil hindi siya sinabayan ni Lanceta sa ganong klaseng approach. So tingnan natin yung mga mangyayari. Teta, bakit ba galit na galit kada iispit?
Kakapilit sa pagiging sick, buong week katuloy naging weak. Pati yung ibang laban ko napurnada. Naganda pa naman ako ura-urada. Ganun pala ako kalakas kasi di pa tayo naglalaban, yung pakiramdam mo masama na. Adik. Kung san-san ka kasi gumagamit, tang inan to, ayaw tigilan yung bisyo. Konting droga pa, tarantado, susunod ka na kay Nico. Iho, total naghahanap ka sa akin ng bara, malapit na kitang itimbre kay Sneaky. Pero huwag kang mag-alala kapag siya nagbigay sa'yo ng bars, may libreng dalaw ka weekly. Kung makapalseto sa battle, malawitni. Yan ang epekto, kakasindi. Feeling ghetto na matindi, tunog intro naman ng Disney. Ito'y beat ko, mala flip D. Sige play nyo pa sa CD. Seryoso, dito witty, o no need na si Flip G. Kaya walang conflict kahit busy, kasi easy na majiji. Tung feeling tunog creepy, na binugbog lang ni Creeply. Pero magaling daw to sa scoring. Mala. LBJ ng NBA, pag bumabatak yan, kumo-crossover pa para daw may replay. At least ako, napatunayan ko na, di lang basta yung hearsay. Determinadong adik-arik, kaya mo pala to dinidisplay. Pero Arik, may tanong lang ako sa'yo, huwag kang magagalit. Bakit ba halos lahat ng paborito mo sa liga, adik? Nagsimula kay Aklas, Zaito, ngayon may lanseta ka na? Adik din naman ako ah. Pero bakit di ko mapantayan yung pagmamahal mo sa kanila? Nakakasama ka ng loob. Hindi ka naman dating ganyan. Noong mga bata pa tayo, di ba paborito mong laro yapusan? Kaya ngayon yung di... Kaya ngayon yung di ko maintindihan. Kung ba't mas mahal mo mga adik? Dahil... Tain na, Lanceta, mahal ka naman pala ni Arik eh. Ba't naman nagpaban ka, di ba? ba mag-isa lang ako? Sila mga adik. Dahil ba mag-isa lang ako? Sila mga adik. Pendeho ka, Enigma. Paano na yung mga pinaipon mo sa akin dildo? Naiisip mo ba yung naiisip ko? Alam ba nitong bagong BF mo na binabawas mo yun sa TF ko? Pero mapunta tayo sa GF mo. Hindi ba siya stress? Wala ba siyang trauma? Alam ba niya na yung pinagpawisan ng haligi nila, katas na ng droga? Sabihin mong hindi. Marami akong katibayan na sobra mong user. Sa katunayan, pag magkadugo sila ni Invictus, support lang yung hero niya, pero build niya, pang-pusher. Abuser! Paano po, sir? Lance Jasper yung pangalan, Lanceta yung plaka. Ngayon nagtataka ka pa ba kung bakit nagra-rhyme yung pangalan mo sa Porenaria? O baka isipin, nakachamba. Sinubukan ko lang mag-backtrack, tol, kasi kalaban ko raw kamukha ni Ralph Davis. Kaya pala, asshole. Kasi bistado na kita, Jasper Lance, a.k.a. G. Romano. Tulad sa pelikula, para ka lang bulang maglalaho. Kasi adik at tulak, kaya utak, nabablangko. Wala kang suntok, magnifico. Kasi di naman to boxing, gago. Pero kahit mag-insayo ka pa, di sakto, di ba di distracto kahit pa si sakto. Lakas ng impact ko, ay mala impacto, laglag sa freestyle to kahit pa si Zaito. Mag-isi M-site ko, impact ko. Pero kahit mag-insayo ka pa, di sakto, di ba di distracto kahit pa si sakto. Lakas ng impact ko, ay mala impacto, laglag sa freestyle to kahit pa si Zaito. Mag-isi M-site ko, sabog sa B-side to. Harlem ka pabalik doon sa C-side, doon nakalimutan mo na yata marabasinggan to kung nasa B-side to. Talaga malamang alam mo kalalabasan yung suicide to. Kaya kung para sa para lang ang usapan ni Bala, kadya raratating kita mula ulo hanggang sa paanan. Huwag mo ko piliting ilabas ang totoo kong kakayanan. Hindi labalit sa mag-isabi tayong dalawa magubusan. Lapa ka na sa kalaga pa ka sa katsaka, wakataka ka pa magafa ka, tanga pa ka bagapa ka. Lansetang makalawang, mga linya mo'y gamit at patapon. Ngunit sa paggamit ko sa'yo, literal kang babaon. Na naman, mas natripang ko yung round 1 ni Damsa, mas simple, tsaka mas dito umangle siya. Medyo nalabuan lang ako sa angle na parang paborito ni Enigma si Lanceta dahil parang never naman naging parang never naging obvious na parang kung paano si Enigma ay kay Ram ngayon. Never ko nabalitaan na ganun na ganun yung closeness ni Enigma tsaka ni Lanceta.
Pero yun, solid na ano pa rin, rap skills. Pansin ko na ginagawa ni Dams sa rounds niya. Hindi niya agad dinadala dun agad sa rap skills part. Parang kinukuha muna niya yung loob ng tao bago niya ibanat yung rap skills niya. Kumbaga nilalagay niya sa bandang climax, sa bandang dulo. Kumbaga tamang strategy bago niya ibanat yung rap skills para hindi mabigla yung tao. Yun. Tingnan natin round 2 ni Lanceta. Grabe yun, Damsa. Napakatindi. Adik daw ako. Sinabi ko bang hindi? Tanginan ko. Adik daw ako kung ano-ano. Ang dami niyang pinagsasabi. Tangina mo, tandaan mo, umitit ka mariwana kagabi. Ay, bago na bigla. Dito tayo, dito tayo. Tanginan to. Wala na nga naambag, nagmamadali, ora pa. May sakit na misis mo, tapos dito nagdodroga ka? Ay, bago. Ay na, enigma na pare ako. Parang totoo ha. May sakit na misis mo, tapos dito nagdodroga ka? Gago! May sakit na misis mo, tapos dito nagdodroga ka? Naglagan to ha. Tangin na talaga to, napakabobo mo, Saddam. Pusher daw ako, gumet ka 1K per gram. Next level endorsement. Yes. Tanginan to. Kung anong pigsasabi, feeling mo sa akin, OG? Tandaan mo ha, tinalo ka ng mga taong masasabing homie. Pinatayan ni Badang. Pati ni Daddy Jody. Damn. Real shit, 5-0 to ni Tuchel, umabot pa ng OT. Kasi kahit sa... Totoo yun, tangina. Ito na umaanggulo na si Lanceta dito. Parang sinasacrifice niya na yung, yung sariling style niya. Parang umaano na siya. Mga kumakawala na siya dun sa style niya. Pati ni Daddy Jody. Real shit, 5-0 to ni Tuchel, umabot pa ng OT. Kasi kahit saan, tangina. Sapagkat tol, basura ka kahit saan ka nakaapak. Pangarap mo magputa, kaya dyan ka nararapat. Kay makagago nakuha niya lahat ng kanyang hinahanap. Nasasabungan at natupad ang mababa niya na pangarap. Natawaging, tanghaling, tangarin, ano yan? Sampalin, sampulan, tatarin, paulan. Ganon. Sa boxing, 1-on-1. Yung oh shit. Sa aming 1-on-1 ay boxing baguhan. At maging tampulan, asaring talunan. Ring-a-ring. Asaring talunan. Bumalik siya sa style niya. Asaring talunan. Asaring talunan. Yung oh shit. Sa aming 1-on-1 ay boxing baguhan. At maging tampulan, asaring talunan. Ring-a-ring. Ring-a-sing-sing-sing. Tila fake ka, aber. Patanda ka na kaya tama na bumbum. Minaring-king-king, di ba? Fake, kaya sir? Laglag ka agad sa pagtungtong, pinakisdingding, pinatake ka ng L. Gaya ng laban niya kay Brum Brum, winalisting-ting, di na save by the bell. Kikikiw! Panay ang pagkumprontahan. Ala sino umasta? Nakamawang pormahan, haha, stilong kubas na. Baka malambot kada bogsa. Par eto, kabilaan habang sa pako parang alpombra, parehong kaliwa at kanan, papasukan ko connect, papasukan o rekta, kahit ba pasimple lang. Aabutan ko konekta, runner at ang middleman. Sarap battle yan puncher, suntok niya'y walang panama. Patay yung boxer sa may counter, yung hukay nakahanda na. Kaya knockout ka sa left jab. Ground pound pagka leg drop. 1 round yan na headshot at na-shutdown ka na deadbutt. Headbutt pagka backhand palihim. O mandaraya para classic. Tadyakan sabay siniko, babayagang matindito at patay ka sa may John Wick. Pagkat kahahantungan,
Hangganan niya kaya mistulang, pag siya may natagpuan, pagsasara niya ng pintuan, kasama tatakbuhan. Lahat-lahat kakalimutan. Gaya sa barakuan, agad-agad nakalimutan. Di ba? Gago ka rin eh. Puro feeling siga. Yan ay dedo, tol. Sample. Ubus yung 50 kila sa lemon at salt, parang Emphorasol trifle. Tiga mo. Ano yung moro-moro beats pa? Talaga ba? Leche. Bakit sa moro-moro, napatayang peke? Moro-moro, patayang peke. Di ba? Parang ganun lang. Kay Damsa Eterno, kapong sundalong natumba. Sa baraks ipipwesto, saktong-sakto, pasok sa lungga. Kaya pag diniretso, gago, kaso sakto kahon na. Sapagkat simenteryo na kung santo kampo papunta. Time. Limbanan at pakinggan natin. Ang ganda sana nung panimula ni Lanceta. Medyo lang din siya, nag-die down siya sa bandang dulo, pero natripan ko yung mga boxing angles niya. Yun, round 2, kanino ko bibigay? Pares silang nag-die down. Kala ko makukuha na ni Lanceta. Siguro bibigay ko ng bahagya kay Lanceta yung round 2 dahil mas natripan ko yung angulo niya. Though medyo sloppy pa rin yung niya, performance niya, or parang low energy shit. Pero andun pa rin yung returns niya, sumusugat pa din. Tingnan natin round 3 ni Damsa. Kung ano-ano sinasabi, itong adik parang nagmamagic. Kaya ako umalis ng barakuan kasi nagtatampo si Ari. Ano yung barakuan na yun? Di ko alam yun Pa-comment na lang guys. Ano yung inside shit nun? Adik parang nagmamagic. Kaya ako umalis ng barakuan kasi nagtatampo si Ari. Yun pala yun, Game? Akala ko dati di na ako babalik sa liga kasi tila di na ako ginaganahan sa kalaban. Pero nung malaman ko may isa na namang gustong humarang, sabi ko, sige, kailan at ng aking naparusahan. Hanggang sa dumating sa punto, sabi ko, nako, bakit ito? Di ba dati ko na rin tinalo to? Ngayon ko lang napagtanto kung bakit laging ganito, kasi gusto mo pang ilabas ang lakas na dala-dala ko. Kaya sige, game? Let's go. Ito'y sisid ng lintang sip-sip lang sa lantang isip ng mga makitid dyan. Labas ay sisig lang, lagay sa sisid lang, sige isiksik lang ng mas mapitpit yan. Mas may puntong pinunto ko tong punto, mas maaga pa sa impunto, walang taka sa asunto tong gumagamit ng bulto. Malamig pa sa kulto, ang kalalabasan pag sinundo sa pintuan ng kulto. Nagkakalang siya lang ang may tangan sa laban ng balang kamatayan, ang dulot sa matalang kinapalang na parang wala lang sa Talaga ngayong mas na-appreciate ko ngayon si Damsa ngayong di na kasi natin napapanood siya masyado, hindi na siya masyadong aktibo sa battle rap, pero the way kung paano niya i-deliver yung mga salita niya, kung gaano kalutong, gaano kalinis, grabe, props dito. ng bulto. Malamig pa sa kulto, ang kalalabasan pag sinundo sa pintuan ng kulto. Nagkakalang siya lang ang may tangan sa laban ng balang kamatayan, ang dulot sa matalang kinapalang na parang wala lang sa laban, tong harang naging babalalang. Itong nagbataas binabalang sa kanang bahagi, ginatang sa bagang dikit lang sa lawang, tumerong kalawang bagamat may talim, para sa akin wala lang. Makataka nga ba talaga? O pinapalabas mo lang nang sa ganun pinapanood? Ako'y natural na manunulat at manunula, sinumang mamumuna ay pinapaluhod. Dahil tangan ko ay tangan ng dating sa tahanan ay takas lang na itinanan ng sariling katinuan ay itinahan lang, maging kamatayan ay tinawanan lang. Nagkamali ka ng pagtanggap, higit pa sa isang buhay ang laro ko. Kung ito ay isa buhay, ihanda nyo na ang hukay dahil siguradong maduguto. Napasubo sa hain na di niya makain, inakalang-akala pa kuluto, kasangkapan ka lang sa minuto-minuto, pag natalo sasabihin niluto. Kaya,
Talagang madadala na to, sige ngayon ka magabol, papatol, tuulol ko sa pol, bumundol ka sa pirakapipitagan na pamukol. Sabi nga takin na dapat sa lapat, wala makaawat sa banat, marabang magkalamat, tamalas mo at mo kang inaalat. Kalmahang retratan sa laro ko para puro, sinaulo mga punto, hanggang dulo, maduguto, tol, alam mo na dapat yan. Namatuto o mabuso, kasi uso, nagituso, kaya ulo ay lumobo, ambisyoso, tol, sigurado meron sakto ko lalagyan. Pag mo sabihin malupit ka talaga, ay patunayan mo na muna na kayo mo kumbol, kahit pa katuloy na hindi ka mapupuing, ngumaga ka na malalim, bago mo ka pangarapi, kalaban, kailangan patala, sikakita pa, uruin kahit di kita lapitan sa pilitan ng mga salita na sa taas binabalang. Sa gera ng letra ng setan lang kwenta, chapuera, tetenga, bodega, punyeta, sakit sa tenga. Iksinang eksena at teka, may buwet ng pamperya, bakterya ka lang natitirahin, eksema, kabra. Sana hindi mo na lang hiningi itong laban para di na nalaman lakang laban. Kita naman na wala kang laban. Napalala lang, noon napaharang, di ka naniwala sa mga babala na pag ako na parating humanda ka, talaga naman lamang iba ka madapa ka. Sinulit ang guhit na para sinulid dalim malaukit, pupunit, talunit, tungkit ka sa karit, walang arit, usabit, biyabit ka sa paglapit, barahan mo pagkamatay ay ginaan ko lamang sa awit. Dila produktong may bugtong pa na patanong, hantong ka sa puntong para nakulong ka sa mundong, turo pabulong, sige ugong hanggang malulong, parang batang laban, kagantangan, kayabangan, babawasan, kaangasan, paggambalang, mo'y wala lang. Sa aking parang di Ina-overkill na ni Damsa dito yung rap skills niya. Tangina. Last round, parang kumbaga last round, ibubuhos ko na lahat dito sa round na to. Tangina. Tsaka iniiba-iba niya yung cadence. Yun yung nakakahanga dun. Kaya hindi siya nakakasawang painggan dahil nag-iiba-iba yung flow. Hindi siya hindi siya monotonous na tunog. Tungka sa puntong para nakulong ka sa mundong, turo pabulong, sige ugong hanggang malulong, parang batang laban, kagantangan, kayabangan, babawasan, kaangasan, paggambalang, mo'y wala lang. Sa aking parang di lang, parang kahana, mababang nilalang lang nakalabang, ginawa lang nabasahan. Pilit-ipit ang utak, pitit sabik sa hit na makalapit, dikit-dikit ko na mga sipit-ibit, higit sabit, malabot, higit ng wika, hit sa kadalipit, sipit salit, sigurado dilititid, wala magaling sa masik, higit, gilit sa legit. Kaya anong napabambam, awat ko sa'yo, baka napabambam, awat putang ina mo. Wala sa lakas ng sigaw, ang lakas ng bitaw yan ang lagi mong tatandaan. Nasa tuktok nitong liga, ikaw ay nakadikwatro lang sa aking paanan. Yun. Ikot yung buong round 3 niya. Sobrang, alam mo masabi. Sobrang linis. Sobrang impressive. Classic Damsa yun. Tangina. Solid na round yun. Respeto sa round na yun. Tangina dahil napakahirap nung gawin. Kung paano niya naiiba-iba yung flow. At hindi nakakasawang pakinggan. Yun. Balik tayo dun, sa kanina. Ang dami niya na naman pinagsasasabi. Pinagsabihan na kita kagabi. Nauutal-utal ka na, nabubulol ka pa, pre. Tangina mo, sabi kong kami lang ni JD, nakibata ka pa, pre. Ati, pag nangangat ito, hindi babae, kundi droga. May nakwento siya sa akin, bukod sa binugbog na bakla ni Nico, may sinota siyang lola. Kasi nagstay to ng Olongapo, di ba? 2 linggo. Hay Osaka, yung parlorista sa Gordon Ave. Sino ba ka nun? Aminin mo. Nico, nasan ka? Oh, di ba? Totoo. Sabi mo. Binilis-bilisan pa. Kala mo naman nagagalingan yan lahat. Putang ina, ganyan din ako mag-freestyle pag sobrang tindi ng aking pagkabatak. Pasalamat ka, lobat ako. Pasalamat ka, lobat ako. Kung hindi, umanda ka talaga. Hinahanap ko kanina si JD. Sabi ko, batak na, biglang nawala. Tangina. Parang nagpe-freestyle na si Lanceta dito sa round 3. So dito pala nag-umpisa yung Lancetang walang round 3. Hindi sa PSP. Dito pala may Lancetang walang round 3 na. Siguro freestyle na hinahaluan niya na lang ng mga niya. Premeditated shit niya. Nahanap ko si Saito, wala naman. Wala din ako dito, ang tagal kasi. Tangina si boss, pagkatapos ng event, wag na check para alam na pre. Check pa, tanginang yan, anak ng puta. Tingin mo ba sa papel na yon may droga akong makukuha? Come on, Enigma. Pinapunta pa tayo sa resort.
Para kahit anong gawin natin, safe lang. Galit siya kay Badang kasi parehas sila. Tatawagin kitang rape man. Ang inan to, kahapon sasabihin di sabog. Tang ina yung salita niya hindi niya madiretso. Pinahits ko ng dalawa, tang ina paulit-ulit na yung kwento. Tang inang yan. Damsa, ano ba yan? Ganun ba? Kailangan pag boxing, kailangan may marijuana din. Ang inang yan. Buti pa ako. Pag nagmarijuana lang, biglang tatamarin. Ba't parang ngongo na si Lanceta dito sa round 3? Putang ina. Buti pa ako. Pag nagmarijuana lang, biglang tatamarin. Sige nga, bilisan mo ba nga, tol? Try natin to, patakbuhin. Tingnan natin kung yung runner natin magaling sa tokshita na pag ginalok. Joke lang. Salamat ka si Kuya Med, daport yan. Oh, ganyan-ganyan ka pa. Ilabas mo yung agord dyan. Agord yan. Ahon 12. Masaya ako, nagsama-sama tayo lahat. Pero tangina kanina ka pa nakatingin kay Luxuria tapos yung titi mo bakat. Kaya pala, nung natutulog ka kanina, nakapikit, sabi niya, Kati. Nandun kayo sa cabin 5, dalawa kayo ni Luxuria, happy. Kala niya kasi pag boxer siya, tangina, pare feeling cool. Inalok lang nang hindi siya mabuhat, dinala mo si Luxuria sa swelyo. Yung inside joke na yung mukhang totoo na napareak na malakas yung tao eh. Mahiya ka! Kahit na kay Mandy man! Tangina mo, pagtingin ko sa banyo, hawak mo yung panty niyan? Matindi mo, Damsa! Di totoo yan. Kaya pala, ang dami na anakan. Sabay batsi. Parkour ang teknika. Iniwanan yung pamilya. Aljur Abrenica. Galit-galit ka, batang inan to. Nagpapalaglag ng bata. Gago ka. Mahiya ka sa batang tinatawag nyo. Yung sinusustentuhan ko, 3 na. Oh. Ikaw, tanong ko sa'yo. Ikaw ba'y may trabaho na? Kung wala, meron naman ako dito kung saan, kaya aking aalukin. Para lang hindi ka maging habang buhay na tambay at palamunin. Freestyle lang to, bro. Ang inang yan. Mataas pa rin dapat TF. Malapit na magpasko. Pero kung mababa yung bigayan ni Arik, palitan mo na lang ng bato. Ba't ako aamin? Hindi ko naman tinatago. Gusto mo damo, bato, acid, lahat na, halo-halo. Para, palitan natin yung basta gapo, bano. Paglalabas ako, hupak na hupak, ang tawag dyan, basta gapo, palo. Dapat di na ako nagsulat. Lang ina, Arik, di na ako magsusulat next time. Aris na yan. Basta tutuwa pa sila pag nanggagago ako. Ano dapat? Ang bibiluin, ang crowd mag-ingay! Ganon yung crowd control. Kanina ka pa dito, namukha kang pulpol. Tapos ako dito kagabi, hipat lang ako ng hipat. Ikaw, andun ka sa gilid, sipat pa ng sipat. Ano ka ba? Gago men, enjoy lang. Lalo na, sige na, time na. Yeah, props sa sa round 3 ni Lanceta na yon. Sobrang entertaining ng freestyle lang yun mostly masasabi ko. Sobrang entertaining pero
kung babase tayo sa linis ng performance, kay Damsa yon, lalo sa round 3 niya, in-overkill niya yung flow. Pero, props, ang ganda ng freestyle ni Lanceta, nabuhay yung feeling ko, yun yung nagpabuhay sa laban na to. Yun. Yun. So para sa akin, round 1 and round 3 nakuha ni Damsa. Round 2 bibigay ko yung kay Lanceta dahil sobrang ganda nung angulo na ginamit niya. Yun. Tingnan natin yung judging or yung boto ng judges. Pero, joke lang yun. Check. At bago tayo tumuloy sa mga kurado natin, gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga sumusuporta sa amin sa Patreon namin. Patreon. Patreon.com/fliptop. Search nyo na lang yan, silipin nyo yan. At syempre, hindi namin kayo nakalimutan. Nireserba lang talaga namin to para sa mga ibang laban ng Ahon 12. At sana na-enjoy nyo lahat ng mga laban na nilalabas natin ngayon at yung buong lineup ng Ahon 12. Proud na proud talaga kami dyan. Isang malaking shoutouts una sa lahat sa recognized tier at kay naman tayo natin sa LA sa lahat ng suporta mula sa latest presenting kay iba pa rin present. Salamat po sa maraming Lovers, Damsa, mag-iis pambes para sa kanilang pareho. Hindi ko alam siya paborito sa totoo lang. Hindi ko naman siya paborito. Hindi daw paborito pala. Hindi ko alam siya paborito sa totoo lang. Hindi ko naman siya paborito. Mboto Rurado, 4-1, magigay, paray, Damsa. Si Lanceta, which is valid dahil dikit yung laban, naging siya para sa akin, style clash para sa akin yung laban na to. Hindi sinabayan ni Lanceta sa gustong gawin si Dam. Hindi sinabayan ni Lanceta yung gustong gawin ni Damsa sa laban na to, which is para sa akin napaka-perfect ng tactic na yun para masira yung yung game plan ni Damsa, which is yun nga hindi na-maximize naman ni Damsa, pero feeling ko mas may mas tawag dito, mas may ilalawak pa kung sinabayan siya ni Lanceta doon. And feeling ko mas magiging classic yung laban na to. Pero perfect din na tactic nga yung hindi siya sinabayan ni Lanceta. Ang naging problema nga lang ni Lanceta sa laban na to is yung linis ng performance. Andun yung sulat, which is wala akong masabi sa sulat. Andun na yun, aesthetic, top tier shit. Kaso, ang naging problema ay linis ng performance. Which is siguro, kung mas na deliver niya ng mas may diin, ng mas may conviction, feeling ko mapupunta kay Lanceta yung panalo na to. Yun. Tingnan natin. Takin na nilang seta madaya, hindi sumabay sa rally. Pasensya. Ayusin ko lang ang aking mental health. Babalik ako ng solid. Yes, sir. Feeling ko naman okay na yung mental health ni parang Lanceta ngayon. Yun. Isa si Lanceta sa nakakapanghinayang din na hindi na natin siya mapapanood sa flip top, or sana mapanood ulit natin siya. Hindi natin alam. Oras na lang makakapagsabi niyan. Pero feeling ko kasi marami pa siyang malalapag sa lamesa. Marami pa siyang may introduce na estilo. Feeling ko kaya niya sumabay sa mga ngayon. Sa mga maiinit na roster ng flip top ngayon. Marami pa siyang kayang gawin. Yun. Sayang lang hindi na natin siya mapanood ngayon sa flip top. Pero time will tell, pare. Tingnan natin judges explanation dito. Binoto ko si Damsa. Mas handa siya. Pwede sana manalo si Lanceta rin. Ganda ng punchlines niya. Kaso lumagpas siya sa oras. Overtime.
Hindi ko napansin na overtime si Lanceta. Siguro kasi hindi rin naman dragging yung freestyle niya lalo yung sa round 3. So yun, kay Damsa kasi round 1 preparado. Actually, okay yung round 3 talaga ni Dam. Na-impress ko rin talaga. Yun, so preparation kay Damsa. Pero pinasaya naman tayo ni Lanceta. So, okay lang. Damsa. Binuto ko si Damsa kasi binuot niya ako sa yung round 2 sa round 3 ni Lanceta na freestyle lang na yun. The best talaga yun sa mga napanood. I don't think freestyle yung round 2 ni Lanceta. Pero yung round 3, obvious freestyle yun. Ngayon. Pero kumbaga parang mas mas binigay na lang din talaga dun sa mas naganda. Since written format yun. Pero tangina, Lanceta lakas Damsa. Binuto ko si Damsa. Ayun, binigay ko yung boto ko kay Damsa. Although sobrang entertaining yung ginawa ni Lance sa round 3. Sobrang ibang skills din yan eh. Para sa akin, parang ibang din yun. Ibang malakasan na freestyle na akala mo sulat. Pero para sa akin, mas preparado si Damsa. Pero huwag niyang tulugan yung round 3 ni Lanceta. Classic yun. Abra LTV. Binito yung boto ko kay Lanceta. Ako yung bukod tanging bumoto kay Lanceta. Sa round 1, tsaka round 2, parang halos, para sa akin, parang tie halos yung round 1 and round 2. Although sa round 1, parang bibigay ko yung lamang kay Damsa dahil mas napalitaw niya yung pagkakaiba nila sa skills at yung skills na meron siya sa pag-atake kay Lanceta. Lanceta naman parang bumibuelo pa nung round 1. Sa round 2 naman, halos ganun din dahil nag-skills din si Damsa pero mas kinakount ko yung punches, number ng punches kasi si Lanceta meron pa siya may mga double meaning pa yung iba niyang mga linyahan ganun eh. Plus yung points pa ng rebuttal para sa akin doon na buwelo niya na. So parang nung round 1 na round 2, nalilito nga ako. Kaya hindi ko alam sino man nanalo. Nung round 3 yung deciding. Kasi akala ko makukuha na ni Damsa yung panalo dahil sobrang dami ng lyrical acrobatics niya na pinakita ng round 3. Pero para sa akin, yung freestyle ni Lanceta nung round 3 medyo kakaiba kasi parang recap siya ng mga nangyari nung kagabi dito kahapon at saka ng mga nangyari sa araw niya. So, tapos yung punches kasi, kumbaga, tumatama yung punches pag sa akin, mas tumatama yung punches per points na may punto kesa yung kabuuan ng magandang exhibition ng rap. Although, gusto ko na sobrang hands down dun, sobrang pro mode nung pinakita ni Damsa na yun. Pero sa preference ko, bilang sa puntos ng atake at dami, bigay ko na lang yung round 3 kay Lanceta dahil yung freestyle niya kahanga-hanga para sa akin. So 2-1, boto kay Lanceta, pero props kay Damsa. Solid, saya. Yes sir. So yun nga guys, Lanceta versus Damsa guys. Sana na-enjoy nyo yung episode na to. And salamat sa panonood. Ingat kayong lahat dyan. God bless. Like, subscribe, and share tong video na to. Yun, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Yun. Ingat lahat. God bless.